Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Philippians chapter 2 verse 12 hanggang 13. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Work out your salvation. So, muli mga kapatid, pag-iisipin ko po kayo, bakit kaya sinabi ni Apostle Paul na i-work out natin yung ating salvation? Samantalang dun sa verse 13, ang sabi naman, "For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose." So, ibig sabihin ba nitong verse na ito, ay wala na tayong gagawin sa ating Christian life? So, bakit kailangan pang sabihin ni Apostle Paul na i-work out natin yung ating salvation? So, today, ipapaliwanag ko po sa inyo yan. So, concerning salvation, we are saved already. Ligtas na po tayo. At yan po ang patutuo ng Biblia. Past tense na po. Ibig sabihin, nung tayo nanalig sa Panginoong Hesus, ligtas na tayo. Nung isinurrender natin ang ating buhay sa Kanya. Bakit kailangan i-work out yung salvation natin? At ang sabi pa rito, with fear and trembling. Kasi po, posibleng maging tamad ang isang Kristiyano. Yun lang po ang gustong tukuyin dito ni Apostle Paul. Kaya kayo ba'y naniniwala na posibleng maging tamad ang isang Kristiyano? Ako po'y naniniwala, posible. So, concerning salvation, ligtas na po tayo. Pero concerning sanctification, yung ginagawa ng Diyos na pagpapabanal sa atin, malayo pa talaga tayo. Kasi ini-effort po yan. Mahalaga na makita natin na yung sanctification natin, hindi instant po yan. Kailangan trabahuin natin para makita sa atin na tayo'y totoong ligtas. Ngayon, ito po ang aking paniniwala. Kung ano po yung pinaniniwalaan mo sa buhay, nagiging ganoon ka. As a new creation in Christ Jesus, dapat maniwala tayo na tayo'y God's workmanship in Christ Jesus. Yan yung pinag-aralan natin yesterday sa Ephesians chapter 2 verse 10. Hindi ka failed project or experiment. Nag-invest ang Diyos sa iyo. In fact, ang pinambayad ng Diyos para maligtas ka lamang ay yung dugo ng kanyang sariling anak. Doon sa krus, binayaran lahat ng Diyos. Yung ating mga kasalanan para gawin tayong isang bagong nilalang. Kaya, alam niyo po, naniniwala ako na hindi tayo failed project or experiment. In fact, tayo ngayon ang inaasahan ng Diyos na maging instrumento niya para maipalaganap yung mabuting balita. Kaya lang, pag tinitingnan natin yung buhay natin ngayon, parang ang layo pa, Pastor. Alam niyo po, sa Biblia, pinapakita na sa atin yung ating destiny. Nandoon na yung image. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 24. Kaya lang, kailangan, mag-conform tayo dun sa image na nais ng Diyos para sa atin. Yun na sinasabi ng Romans chapter 8, verse 29. So, paano nangyayari yan? Kapag tayo po ay nagko-cooperate sa ginagawa ng Holy Spirit sa ating buhay, sa pamamagitan ng pagsunod natin sa salita ng Diyos. So, yun po ang ibig sabihin ng Philippians chapter 2, verse 13. Now, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Kumikilos na ang Diyos. Kaya lang, nasa sayo kapatid, kung magko-cooperate ka sa ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. So, napakahalaga, kung ano yung pinaniniwalaan natin, yun ang mangyayari sa ating buhay. Kailangan maniwala tayo na mayroong greater purpose ang Diyos sa ating buhay. Yun po sinasabi ng Ephesians chapter 2, verse 10, created to do
good works. Ano po, yun ang mission natin. Ano po. So, pag-isipan natin, ano ba ang goal ng Diyos sa ating buhay? Dalhin lang tayo sa church, maging member ng isang church, ma-perfect natin yung attendance every Sunday, matuto ng mga ilang kanta, ma-involve sa mga activities, at maging worker, sabihin na natin. Yun ba ang goal ni Lord sa ating buhay? Yan. So, pag-isipan niyo po. Ano po? Kasi ako nalulungkot. Minsan nakakakita po ako ng mga active naman sa church, babad sa church. Perfect ang attendance. Magaling kumanta ng mga Christian songs. Nai-involve sa maraming ministries, activities. Pero hindi nababago ang buhay. At minsan po, negative pa yung patotoo. Pagkatapos ng linggo, dun sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, iba na yung kanilang ipinapakita or pinamumuhay. So, hindi yun ang goal ni Lord, mga kapatid. Hindi church membership lang. Hindi yung busy ka lang sa church. Ang goal ng Lord ay makita sa atin yung transformation. Yung fruitfulness. Pag sinabi ko pong fruitfulness, sa spirit, sa soul, natin, maging sa ating physical body. Kakitaan tayo ng pagbabago. Kasi alam niyo po, mahalaga yun para ma-impluwensyahan natin yung ating henerasyon. Yun po ang gustong tukuyin dito ni Apostle Paul. Kung babasahin po ninyo hanggang verse 16. Yung nakakalungkot po maraming Kristiyano, hindi na magandang patotoo, burden pa. Serve ng serve sa Lord, pero nagiging problema ng ibang tao. Kinakapos palagi. Yung iba, nangungutang pa. Nakakalungkot po yun. Yung iba, nagiging burden pa sa society dahil walang trabaho. Nakakalungkot po yun. So yun ba ang goal ng Lord sa atin? Lagi niyo pong tatandaan. Para maging blessing tayo sa ibang tao, kailangan tayo po mismo bless muna. So tayo dapat yung kakitaan ng kasipagan, dapat matino tayo sa ating paghahanap buhay, tayo po yung tumutulong sa ibang tao. Tayo yung blessing sa ating mga magulang, sa ating mga kapatiran. Tayo po yung panggagalingan ng pagbabago. Kaya maintindihan nyo na bakit sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 5, verse 16. Ganito po yung sinasabi ng Panginoon. Let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So, malinaw po. Gusto ng Panginoon na tayo po ay mag-shine sa ating henerasyon ngayon para makita nila yung ating good deeds at purihin nila yung ating Ama sa langit. Ang sabi sa verse 15 ng Philippians chapter 2, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensaheng nagbibigay buhay. Sa gayon, sa araw ng pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki kong hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagala sa inyo. So pareho po ng sinasabi si Apostle Paul at ang ating Panginoong Jesus. So tandaan po ninyo, transformation at fruitfulness ang hinahanap ng Diyos sa ating buhay. Maganda po yung nabago na po tayo, yung pag-uugali natin. Pero more than that, kailangan po maging blessing po tayo. Tayo po'y panalangin, dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. At gamitin mo po ang aming buhay to transform our generation, Lord. At nawa, huwag kaming tamarin sa paggawa ng mabuti.
At dalangin namin na ang buhay namin ay magningning upang marami ang makakita nito at purihin ka Ama sa langit na ikaw ang tunay na Diyos na bumabago sa buhay ng tao. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.